Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Makakasama po Ellen Bensal, and this evening sasamahan nga po muli tayo ng ating pinagkakatiwalaang family at integrative medicine specialist. Welcome po natin, Dr. Irene Lim. Good evening po. Kumusta? Last Wednesday na po sa buwan ng February. Good evening po, napakabilis po ng panahon, no? Summer na naman po tayo. Hoping you are all in good health. Yes, sana nga po nasa magandang kondisyon at kalusugan ang ating mga kababayan, Doc, para walang makakaligtaang summer outing, 'di ba? Lahat makakasama. Kaya ngayong gabing ito, Doc, pag-uusapan natin antibiotic. Ano nga po ba, Doc, yung mga basic classification ng germs or microorganism bago natin talakayin kung kailan nga ba iniinom itong antibiotic? Okay, para medyo magka-idea naman sila ng basic. There was So hindi ho kasi lahat antibiotic ang ginagamit. So pag sinabi ho nating germs or microorganism, nangunguna ho bacteria. Okay. So meron din ho tayong katulad ng COVID-19, measles, meron din ho tayong mga fungi or ito ho yung mga amag, mold. So yung mga candidiasis. Protozoans, ito ho yung mga sa gingivitis, yung na amoeba, ayan, no? And of course, parasites, no? Ang parasites divided into roundworm and flatworm. And yung mga common na anti-parasite natin sa butika, sad to say, pang roundworm lang po yan. Wala hong available na pang flatworm. Yung mga cancer-producing kind of parasite belongs to flatworm. Ang flatworm still divided into flukes and tapeworm. So yung cancer-producing na parasite belongs to flukes. Parang dahon lang po yan na medyo maliit lang. But of course, lahat ito microscopic. Hindi mo makikita grossly with the eyes yung mga eggs nila. And ang tapeworm po, mahaba po ito, no? It can range as 8 meters ang longest. Yung mga mother parasite po, visible with the human eye, but the eggs are the one infecting people, and yun po ang microscopic. Kaya lang po, mas yung mga iba ho kasi bacteria, virus, fungus, protozoans. Once na-infect ka, may symptoms ka agad. So, alam mo na may naka-infect sa'yo. While ang parasitism ho kasi, nakapasok na sa'yo, tumira na sa'yo for several years. Minsan ho, walang symptoms. Then later, magugulat ka na lang sa sakit na na-produce niya sa'yo, and hindi mo alam na yun ang isa sa root cause. Kaya medyo mas misleading ho ang parasitism. Okay. So, kailan natin inirerekomenda, Doc, bilang doktor, yung pag-take po ng mga antibiotic kapag ba may sipon, may ubo, malala yung kondisyon ng pasyente? Actually, sa lahat ng bacterial infection. So, we give, kaya antibiotic, it is for bacterial infection. Pagka sa virus po, hindi ho antibiotic, antiviral. Alright. So, pag sa fungal, antifungal. Sa mga protozoans, like amoeba, antiprotozoal tulad ho ng very common na naririnig yung metronidazole. Ayan, pang amoeba ho yan. Antiparasite, and medyo nung time ho kasi ng pandemic, medyo nataranta ho ang mga tao, pati mga doktor, medyo may konting shortcomings tayo sa side ng medisina. Bakit po? Kasi nung time na yon, since nalaman na viral po ang COVID, sabi daw ho ay huwag magbigay ng antibiotic dahil hindi ho effect dahilan sa virus siya. Correct naman po. But may nakalimutan tayong mahalagang aspeto sa medisina na pag ang tao ho nagkaroon ng viral infection, 2 to 3 days ilang araw lang dyan, eto na ho si bacterial infection. So, kakapit na ho ang bacteria. So, ang ikinamamatay ng tao usually is the
a secondary bacterial infection. So, after nung unang sabak ho natin sa COVID, ang dami hong namatay. Kasi yung mga sineswero, pinibigay lang ho IV fluid, paracetamol, oxygen. Talaga hong mamamatay ang pasyente dahil lang sa kung may pneumonia na. While nung gumagamit na ho ng antibiotic, siguro naisip na may secondary bacterial infection, yun ho, marami na ang nakakalusot or nabubuhay sa mga nako-COVID, no? Halimbawa, sa ordinaryong sipon and ubo, depende ho kasi, the doctor should, kailangan nga ho mas maganda papacheck up kayo kasi ang doktor ho, alam ho kung kailan viral yan at bacterial. Pagka ho viral, usually puti lang siya, pero yellowish or greenish na secretion, bacterial po yan. That is the time you need to use antibiotics. And usually ho, pag viral, ano lamang po, mga 7 days, self-limiting na ho yan. Ibig sabihin, kusang gagaling ho yan kahit di nyo gamutin. Supportive lang ho ang gamot dyan, yung kumain ng maayos, matulog ng maaga, magpahinga. Kaya mali ho yung kasabihan ng matatanda na nahinog na yung yung sipon mo at trangkaso, pasintabi ho sa naghahapunan, no? Hindi ho nahinog, mas lalong kailangan nyo mag-antibiotic kasi nauwi na ho sa bacterial infection yung viral infection ninyo, no? Pag-usapan natin, Doc, maya-maya, kung ano-ano nga po bang uri ng antibiotic, benepisyo at harm cause sa ating pagbabalik. Meanwhile, Doc, para po sa mga gusto pong magpakonsulta, ang inyo pong clinic address, hotline number, and of course, para sa mga nagtatanong, yung ating promo daw po ba ay extended, Doc? Yes, extended until now, but medyo hanggang first week ng March na lamang po ito, kaya kung gusto kong humabol na po, may oras pa. Kasi limited lang sa isang araw ang kaya naming tanggapin. Mga 5 to 7 patient lang po in a day. And also yung anti-aging soap po natin, habang may stock po kami, no? So for healthier and clearer skin, nababanat ho yung skin, kaya you look younger kahit po sa whole body nyo gamitin, hindi lamang sa face. Pati ho yung mga kamay ninyo na i-stretch. So si mga elderly natin, tuwan-tuwa ho sila dahil bumabata ho yung skin nila. And of course, right now po, still free ang check-up, free ang urine and sugar testing, free din ho ang colon cleansing if you bring a referral. Then malaki ho ang diferensya ng presyo ng package ng detox, blood cleansing with or without vector scan kumpara ho sa pag bumalik na ho ito sa original price. And if I were you, choose the one with vector scan. Marami ho itong benefit. It catches the body before the onset of diseases. Kaya po, yung may mga lahi dyan ng cancer, it is important for you to know ahead kung kandidato kayo for cancer. And yung may mga lahi ho ng stroke and heart attack, makikita na ho natin ahead of time kung barado ho ang circulation ninyo. And may protocol po tayo para dyan. And ayun po, yung high-dose vitamin C, yan po ang nakapromo nating blood cleansing. So, pagka high dose ho yan at given intravenously, nagkakaroon ho yan ng extra benefit, hindi lang ho as vitamins, no? Kundi nagkaka-antimicrobial effect and antimicrobio o yung binanggit ho natin ho bacteria. So pati virus, fungus, protozoans and amoeba. Anti-cancer, so meaning ho nabablast niya ho yung cancer cell if given in large doses, no? So nagagamit din ho ito sa mga ho nagkikimo and radiation. Hindi na ho nila mararamdaman yung pagsusuka, paglagas ng buhok and panghihina. And also ginagamit na rin ho ito sa US, sa hospital po mismo. So ito ho, pwede nyo na ho itong i-prepaid para hindi na ho, safe na kayo, hindi na kayo mapagsarahan ng promo. And wala hong expiration kung kailan nyo gustong gamitin. And transferable po ito, so pwede nyo hong iregalo.
Oo, sa mga mahal nila sa buhay. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nila mga Dr. Irene Lim both sa YouTube and Facebook. And tayo ho ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So ang atin pong hotline 8546-9412, 0922-875-2899, and 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, and 0919-995-6168. Usapang antibiotic, makakabuti nga po ba o makakasama? Yan po ang ating babalikan maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin sa kabilang linya Dr. Irene Lim para nga po pag-usapan ang antibiotic. Dok, kanina na sabi natin na ang antibiotic inirerekomenda nga kapag sa mga bacterial infection. Pero ano-ano nga po ba, Dok, yung mga uri ng antibiotic na meron tayo sa market? Okay, so ihiwalay natin yung antibiotic na for acute infection and ihiwalay natin yung anti-TB. Ito ho kasi ang klase ng antibiotic for TB drugs o for tuberculosis. So sa mga natural infection ho, syempre nangunguna yung penicillin. Yan ho ang unang-unang lumabas na antibiotic. Ito ho ang oldest and most widely used antibiotic. Kaya lang ho, marami na ho ang nag-form ng resistance dito, no? So medyo hindi na ho ito gaanong ginagamit right now, no? Okay. Yun nga ho ang warning natin. So pagka gumamit ho ng antibiotic, kasama ho ang obligation na itutuloy nyo sa tamang oras at sa tamang length of time. Pag sinabi sa inyo ng doktor na 10 days or 2 weeks, tapusin nyo po yun. Kasi doon ho nagsisimula ang resistance. Hindi na ho tumatalab kasi nakikilala na ng mikrobyo yung antibiotic, no? Hindi lang ho kasi kayo ang madadamay doon, pati ho yung ibang tao. Kasi pag halimbawa, sa akin nag-form ng resistance, nahawaan kita, Eli. Okay. Ang mahahawa ko sa'yo is yung resistant strain ng antibiotic na galing na sa akin. Kahit hindi na yung bacteria. Yes, hindi yung bacteria mismo na immune na. Nasa katawan mo. Okay. Di ba dapat yung mga paulit-ulit lang gumamit ng antibiotic na yun lang ang hindi natatalaban. So kahit ho first time yung gumamit, kasi ang nakuha ninyong germs resistant strain na, halimbawa sa amoxicillin, hindi na sa'yo tatalabang amoxicillin kahit first time ka lang gagamit. So damay po ang sanlibutan, hindi lamang po kayo na nagputol-putol ho ng pag-iinom. Damay po lahat ng tao. Kaya ho ngayon, kaming doktor, hindi na ho kami makagamit ng penicillin, amoxicillin. Medyo patapang na ho tayo. And yung azithromycin nga ho, which is macrolide, na matapang na ho yan. Kaya nga ang dosage nan 1 tablet, 3 days lang. Pero ngayon ho, hindi na rin ho yan masyadong talab. So, inabuso na rin ho ng tao, lalo na nung COVID times. Yan ho ang medyo palaging ginagamit. Kahit hindi ka pa gumamit niyan, ngayon gumamit ka niyan, medyo hindi na ho ganun kaganda ang effect niyan. And susunod sa penicillin, cephalosporin. Ano naman po yun? Right now, kasi yan, 4 na generation na yan. So, first generation cephalosporin, ito yung mga cephalexin. Yung second generation, ito yung mga cefuroxime. Third generation, ito yung injectable, which is ceftriaxone, pero nagkaroon na rin ng oral, which is cefixime. And right now, meron ng fourth generation, yung cefepime. So, ginagamit na ito simula third generation sa mga severe form of infection, no? Mga UTI, Doc, ganon. Yes, pero kung UTI lang,
mga second generation pwede na, yung mga Okay. cefuroxime. Pero itong third hanggang fourth sa mga severe form like sepsis, like pneumonia, yung mga ganyan, no? Usually yung mga nako-confine kasi injectable nga yan. Opo. So, ang maganda lang sa cephalosporin, yung mga first hanggang, actually kahit fourth generation, bibihira ho ang may gastric irritation. So, friendly ho siya sa sikmura and bibihira ho ang nag-allergy. So far sa amin sa clinic, wala pa ho kaming na-encounter na nag-allergic reaction sa cephalosporin. No? Ito ho ang isa sa pinaka-most common na ginagamit ng pasyente at doktor. No? Macrolides, ito more on respiratory infection din, and pneumonia and bronchitis, as well as skin and soft tissue infection. Kaya lang ito yung may konting side effects sa GI, sa gastrointestinal. Usually, nag-acidic ang pasyente, no? Sinisikmura. Sikmura. And dito ho belong yung azithromycin, which is yung ginamit ho nung pandemic sa COVID. And ang problema nga ho dito, hindi lang ho azithromycin, pati yung lahat po ng ibang kalahi niya na macrolides, madali hong mag-form ng resistance sa tao. So pag nagamit mo na once, yung pangalawa mong gamit, hindi na ho ganun siya ka-effective. Magtataka ka, naubos mo na yung 3 days. Wala, parang walang nangyari. It is because pangalawa gamit mo na. And fluoroquinolones, ayan, medyo mga lately na hong antibiotic yan. Dati wala pa hong mga fluoroquinolones na yan. Ito ho yung mga floxacin, ciprofloxacin, levofloxacin, puro ho ganyan ang dulo niyan. Medyo matatapang na ho ito. Usually, urinary infection, skin infection, and also respiratory. Kaya lang, kung urinary lang naman ho, pwede na ho tayo dun sa cephalosporin. Kasi yun nga ho, medyo mas malakas ho ang side effect nito. Minsan, sa levofloxacin, meron hong di nakakatulog, no? Minsan, medyo masasakit ang muscles, tendonitis, lalo na ho sa elderly. Sa mga bata-bata pa, hindi gaano, no? Pero pag elderly, siguradong may complain yan after. Kaya lang, may mga strain ng bacteria na kailangan din po talagang itong pamilya ng antibiotic na to, no? And ginagamit din ho yan sa mga pneumonia. And tetracycline, ito naman ho, bihira na ho itong gamitin ngayon. Dati ho, ginagamit to sa mga acne, yung mga may pimples. Okay. Kaya lang, ngayon marami na rin namang ginagawa na anti-pimple kahit di ka na uminom ng antibiotic. And hindi ho ito pwede sa age below 8 kasi ho may side effect to sa paninilaw ng ipin, impaired ho ang bone growth. So bawal ho ito sa bata. Kaya ang meron na yung tetracycline, wala na ngang brand. Ito ho kadalasan sinasabay sa trimethoprim. Kaya yung nauso ho dati na Bactrim or sulfamethoxazole, trimethoprim, patok na patok ho yan dati sa UTI. Pag uminom ka niyan, sandali lang, UTI mo, goodbye na. But right now, hindi na rin ho gaano, nag-form na rin ng resistance. So kaya nga ho, inabuso ng tao. Kaya tama lang ho yung ngayon na hindi kayo makakabili ng antibiotic nang walang reseta ng doktor. Kasi nga ho, ginagawang candy ang antibiotic. Iinom ng isang piraso, alam mo masakit yung ipin. Iinom mo isang pirasong amoxicillin tsaka pain reliever. Hindi ho pwede yung iisa kasi magfo-form ho ng resistance strain yan, no? Kumbaga, Doc, maraming self-medicate. Kaya nga, hindi talaga natin inirekomenda yan. Kailangan talaga nagpapakonsulta sa doktor para nare-resetahan tayo ng tamang gamot at tamang paraan ng pag-inom ng gamot. Kung hanggang kailan lang. Oo, kasi minsan sinasabi ng iba, paano naman yung walang pampakonsulta? Mag-antibiotic lang, magpapakonsulta pa. Kasi nga ho, tao rin ang umabuso. Para sa atin din naman po yun, no? Yes. So, may mga benepisyo po yung yung pag-inom rin natin ng mga antibiotics. Sabi nga natin kanina, mabilis makagaling. Like yung sa UTI, parang isang inuman mo lang, goodbye na. Goodbye Very na. effective.
like sa iba pang sakit din, ano pa yung iba pang maitutulong nitong antibiotic, Doc? Siyempre, aside from treating the bacterial infection, siyempre, pag gumagaling, pati yung symptoms na-alleviate and nape-prevent na yung magkaroon pa ng komplikasyon. And yun nga ho ang sasabihin ko na kahit na ho, we want natural, di ba? To address yung root cause. Kumbaga, mas maganda ho yung integrative. Kumbaga, combination ng natural and synthetic. Kasi hindi ho pwede nating sabihin na kailangan yung isa. Hindi ho natin makukuha sa natural lang, sa pa-herb lang, pagka ho matindi ang infection. Aminin ho natin sa hindi, talagang kailangan natin ang synthetic antibiotic, lalo na ho sa mga severe infection like pneumonia, sepsis, iba pa hong malalang infection kasi ho ikamamatay ng pasyente. Of course, antibiotic, mabilis ho ang effect niyan. While pag nag-herbal ho kayo, mabagal ho. And hindi ho ganun katapang. So, hindi ho pwede ha. Kaya doktor ho ang nakakaalam yan kung ano ang nararapat. Huwag ho kayong mag-self-medicate at huwag magaling. Sasabihin yung pneumonia, nag-herbal lang kayo, gumaling kayo. Probably ho hindi pneumonia ang sakit ninyo, no? And also, aside from saving lives, it prevents halimbawa, surgeries. So, prophylaxis na ho. Mauuna na kayong uminom ng antibiotic bago yung procedure para ho hindi na magkaroon ng infection after the procedure. And of course, improving the quality of lives, no? So, makaka-resume ka sa normal activities mo pagka naalis yung mga symptoms mo. May benepisyo nga po yung antibiotic kung magagamit natin ng tama, at kung susundin natin yung reseta ng doktor. Doc, pero on the other hand, dahil nga may mga nagsiself-medicate na de-develop yung pagkakaroon ng resistance sa antibiotic, aside from that, nakaka-damage rin ba ito ng liver or other organs natin, Doc? Yes, if overdose. No? If overdose naman, and kaya nga yun, baka mali-mali ang pag-inom. Yung tamang dosage ho kasi importante yun. At kung ilang beses ang inom sa isang araw. Kaya ho may oras pagka antibiotic kasi halimbawa sinabi natin every 12 hours. Ibig sabihin ho, after 12 hours, bagsak na yan sa katawan mo, wala na. So kailangan mo nang sundan uli para ho umangat uli yung level sa blood mo. Kasi pag hindi, dinilagpas mo, binigyan nyo ho ng chance makapag-multiply yung bacteria. Bago kayo nakainom, nakapag-multiply na sila. Nagpo-form din ho ng resistance yun pag mali-mali ang oras ninyo. And ayun, pag masyado naman hong madalas ang pag-inom ng antibiotic, posible din ho, no? But kung tama lang ho, hindi gaano. And of course, yung pag-inom ho ng antibiotic, minsan ho, nakaka-disrupt din ng balance ng good bacteria natin sa ating gut o sa ating GI tract. Yung iba, nagda-diarrhea, nabubloat, and abdominal pain. Yung or cephalosporin. Para ibang pamilya ho ng antibiotic ang ibibigay sa inyo. Importante ho yun kasi may namamatay sa allergy, yung mga nag-anaphylactic shock. Deadly po yun. And ayan, may mga drug interaction din ho kasi minsan yung antibiotics sa ibang iniinom ninyong gamot. So you need again to tell your doctor. Kaya hindi ho pwedeng mag-self-medicate. Halimbawa, yung mga antacid, so kadalasan ho, hindi advisable na isabay nyo sa antibiotics, no? Nakaka-impair kasi ng efficacy. And ayan, yung development ng super infection, no? So yun ho bang yung natural defense ng katawan mo nasisira and nagli-lead sa development ng secondary infection or super infection. Ibig sabihin yung sobrang tapang na infection na hirap ng gamutin ng antibiotic. And sa organ toxicity, medyo itong mga aminoglycosides, example, streptomycin and quinolones. So yan ho ang medyo may side effect that can cause toxicity to organs like kidney, liver, and CNS. Bihira naman hong ginagamit ng doktor lalo na ang aminoglycosides. At saka sa buntis, Elay, bawal siyempre.
Sa buntis, paano po yung recommendation natin dito? Hindi tayo pwedeng sumagot diyan. Kailangan OB talaga ang may karapatang sabi, no? Okay. And also yung candidiasis pala, yung fungal sa babae pagka yung usually after mag broad spectrum antibiotic nagkakaroon ng itchiness sa vagina. Ayan, nag-overgrowth ho yung fungus. Usually may maputi doon sa gilid ng vagina, makatipo yun. Nag-overgrowth, opportunistic infection, usually after broad spectrum antibiotic. Kasi nga ho, napatay yung good bacteria. Pag napatay ho yung good bacteria, eto na ho si fungal infection, magse-set in. Okay. Alright. Sa clinic niyo po, Doc, ano po yung maire-recommend nating procedure para nga po sa mga nagtitake po ng antibiotics, sa mga nagkaroon na rin po ng resistance sa antibiotics? Yun. Of course, number one ho, magpa-vector scan muna kayo kasi early detection nga po para hindi na kayo umabot sa pagtitake pa ng antibiotic. But if andyan na po, no, malalaman ho kasi natin yung mismong anong klase ng bacteria or virus, no. But of course we are talking of antibiotics of bacteria. Hindi na ho natin kailangang magpa-culture and sensitivity kasi hindi tinalaban ng antibiotic. Kasi yung si vector scan, i-identify niya specifically anong klaseng bacteria. Hindi na ho kukuha ng specimen, ipapag-grow pa sa culture media, hindi na po. So pick up po yan ni vector scan. And of course, yung pagdidetoxo and blood cleansing program, mas maganda ho ang effect ng antibiotic, mas effective, mas mabilis ho ang paggaling ng pasyente pagka ang katawan ho natin is malinis. Yung detoxification, nalilinis ho yung basic organ which is liver, kidney, colon, no, so gallbladder. Pag madumi ho yan, kahit naka-antibiotic tayo, babawasan ho yung efficacy, no? So sa blood naman ho, of course, pag mas malinis ho yung blood natin, nag-circulate from head to toe, ayun ho, mas maganda ho yun para sa makatutulong ng malaki sa efficacy ng antibiotic. Kaya basic ho talaga yun, no? Basic ho ang detox and blood cleansing program, no? Okay. So, para nga po, Doc, muli sa mga gusto pong mag-avail ng ating detox, blood cleansing, and vector scan, at gusto pong makatipid, or gustong ipangregalo ito sa mga kakilala nilang nangangailangan, Doc. Ang inyo pong clinic address, hotline number, at yung promo details natin na in-extend natin hanggang ngayon, di ba? Available pa rin po. Okay, so we are inviting everybody na magpalista na po habang extended pa po ang ating promo. So, but most probably baka hanggang first week of March na lamang po. So, free check-up pa rin, free urine and sugar testing, free colon cleansing if you have referrals, plus i-package nyo po ang detox, blood cleansing, and vector scan. No? Malaking tipid ho yan para sa inyo. And mag-high dose vitamin C, prepaid po kayo para isaraman ho natin, nakakuha na ho kayo ng para sa inyo. And ayan, wala hong expiry. Nyo ho silang ibili, no? So habol na po habang may panahon pa, and also yung anti-aging soap po habang may stock kami ngayon, no? And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. At tayo po ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. And our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, and 0919-995-6168. Maraming salamat, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po.
God bless. Good night. Yan po ang kabuuan ng ating discussion. Antibiotic, huwag po nating abusuhin para nga naman po yung ating katawan ay hindi rin po magsakripisyo. Inyo rin pong nakasama Ella ni Bensal para sa tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Mga kalunas.